Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang, nagko-comment, nag-like and share ng mga readings ko. Thank you so much sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang na nandito sa nanonood ng video na to. So, thank you for coming here. Welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So another general love reading. So let's see. I will going to use oracle card. So tignan natin yung situation. Anong situation? And dito tayo. Sorry. Dito tayo magbe-base ng kung anong i-reading ko. So, you and your person, okay? You, your person. Let's see. You. Magnetic connection. There is strong pull. There is strong pull and intensity that draws you to this person. So, there is really a magnetic connection. Yun yung nararamdaman mo siguro sa person na to, na hindi mo maintindihan kung bakit. Your person. Reconciliation. Someone from your past, someone from this person's past is or will be returning to his or her life soon. So might be, let's see what is happening right now sa inyong dalawa. What is happening? So take note, hindi lahat maka-resonate dito, okay? Take what resonates and leave the rest. This is a timeless reading, so kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So what is happening right now? A decision. Alam mo na pala to. So, meron talagang relasyon sa inyong dalawa ng person na to. Nagmamahalan kayo. Like, yeah, merong relationship. And, andun sa point that you know about this person's past. So, hindi ka inosente. Nakwento niya to sa'yo, sinabi niya to sa'yo. Siguro sa ngayon, okay, sa ngayon feeling ko, nagpaparamdam na yung past nito. And andun ka nga sa point that you need to decide kung anong gagawin mo. Kasi feeling ko with the magnetic connection na meron sa'yo dito, strong magnetic connection, hindi mo alam if you were going to rebuild yourself to move forward, to move on from this or not, dahil nga hindi mo siya maiwan-iwan dahil sa sobrang mahal mo siya. Meron something na hindi mo maintindihan kung bakit sa lahat iba siya, iba yung pagmamahal mo sa kanya. Mahal ka din naman niya. It's just that sometimes hindi na kayo nagkakaunawaan dahil nga meron nga talagang someone, meron ng, kumbaga itong past person niya is nagpaparamdam na sa kanya. So hindi na kayo nagkakaunawaan nitong dalawa. So anyway, Pisces, Libra, Taurus is here. Sun, Moon, Rising, Venus. Ano ba talaga yung nararamdaman mo para sa taong ito? Ano yung nararamdaman mo para sa kanya?
naiipit ka sa mga nalalaman mo, sa katotohanan. Kaya nga dito, gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang mag-move on. Kasi nga, alam mo naman na itong person na to, meron siyang priority. May mga anak siguro to, ganyan. Or may anak ba siya? Okay, either may asawa din siya, maka-married siya, cause this is someone, father figure. So, you already wanted talaga, pero hindi mo ma-explain kung bakit. Hindi mo siya maiwan-iwan. Mahal mo talaga siya. Kaya naiipit ka sa sitwasyon na alam mo na, pero hindi mo kayang bumitaw. You know, there is already clarity sa'yo dito. Okay. And right now, parang you felt parang cold na. You know, yung situation. Kasi nga hindi na kayo nagkakaunawaan. Pero meron pa din sa'yo dito na gusto mo pa din somehow na baka ikaw pa din yung pipiliin niya. Na baka magkaroon pa kayo ng new beginning. Kumbaga, kung sakali man something. Pero andito na nga sa point, yung past person niya is already returning. Nagkakaayos na sila, or either gusto nang makipag-ayos sa kanya, or gusto na din nilang mag-ayos sa isa't isa. Kaya itong person mo, might be your person did really walk away here to end the cycle, to have a changes in his life with the past person. Okay, so meaning that past person already came and you really wanted to move on na. Kaya pala lumabas to. Kasi parang you really wanted to rebuild yourself na. Alam mo yung hindi ka inosente sa mga nangyayari. But still naiipit ka pa din sa nararamdaman mo sa taong ito. Kasi yung nga, meron kang feeling of like, hindi mo siya maiwan, hindi mo siya makalimutan. Feeling mo, mahal mo talaga siya. Parang ganun. Ano yung nararamdaman naman ng person mo para sa'yo? So, your person might be Aquarius, Libra, or Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Hindi na talaga kayo nagkakaunawaan pa. Okay? Pero alam mo yung feeling niya sa'yo, okay kayo pagdating sa mga bagay ng pagpaplano sa buhay. Nakakaramdam siya sa'yo na parang you are a great partner. You are someone na parang compatible kayong dalawa. So, meron talaga din, naramdaman niya din pala yung magnetic connection dito. Not just you. So, feeling ko, you might be soulmate. Okay? In the past life, you might be part of group soul sa isa't isa. Kasi, ang paniniwala kasi namin or ng mga medium or psychic is bumaba tayo dito sa earth or napunta tayo dito sa earth with people na meron tayong group of soul na kasama. Kumbaga, yun na yung tatatawag na mga soulmates natin. Kasi hindi lang naman isa yung soulmates. But there is one soulmate, lover talaga. Iisa lang yun. Pero marami tayong mga group of souls na bumaba dito na if ever man pagdating dito sa earth nababanish yung mga memories, 'di ba? Kasi back to one tayo sa after ng past life, and then ito silang mga souls na nakasama bumaba dito. There's a possibility na magkikita kayo. We're meant to meet each other talaga. And you will going to feel that something na kilala na talaga kita, hindi ko lang maintindihan kung kailan, kung saan, kung paano. So, ito yung nangyari sa inyong dalawa. Okay?
Ito yung nangyari sa inyong dalawa na hindi mo maintindihan bakit merong magnetic connection sa inyong dalawa. Kasi ito yung nararamdaman niya sa'yo. Sa totoo lang. Even sabihin natin na may gulo na, may conflict, may arguments. Yung feeling nyo sa isa't isa, you are very compatible. Okay? Okay kayo pagdating sa bonding, pagdating sa plano, pagdating sa finances, pagdating sa parang pareho kayo ng goal, pareho kayo ng gusto sa buhay, madami kayong kapareho, parang nga soulmate connection. And even yung person mo, nakaramdam din siya sa totoo lang ng parang he really wanted to have parang to offer you victory in life. This person really want you to be a part of his life. Ayaw niyang mawala ka din. Kaya lang, yun na nga problema, ayaw niya din ng gulo. Kasi nga may past person nga siya. So, might be may karmic siya. So, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away. Kasi nga might be this person dead married. So, might be nagpakasal siya. So, kaya medyo dito siya nagkakaroon ng alinlangan. Kasi ayaw niyang gulo, siguro ayaw niyang madamay ka, ayaw niyang guluhin ka or something. Kaya dumating siya sa point na wait lang. Gusto ko munang magpahinga dito. Na-stress ako sa kaisip. Andun lang siya sa point na siguro kung nakikita mo sa kanya na okay lang siya, na matatag naman siya. Pero sa totoo lang namumblema siya. Ang gulo ng isipan niya. Kasi kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya, ganun din yung nararamdaman niya para sa'yo. It's just that he knows na he did, if ever man, may betrayals talaga dito. Na kailangan niya talaga na maghiwalay kayo because of yung past person niya is bumabalik, nakikipag-ayos. Tapos married pa sila nito. So parang sa totoo lang, gusto kanyang kausapin. And, pero hindi niya pa din alam, hindi siya nakakatulog sa gabi kasi hindi niya pa din alam kung pagpatuloy niya na ba talaga dito na ayusin yung marriage nila or papunta siya sa'yo dahil yun din naman yung gusto niya. So, any plan from you? Ano ba yung plano mo ngayon? Ano yung plano mo sa ngayon? Ay, naku. Hindi ka din nakakatulog sa gabi, di ba? Pareho kayo. Pareho kayo ng nararamdaman. Iniisip nyo yung isa't isa. Sa totoo lang, yung plano mo na talaga is pagpatuloy na tong talagang hiwalayan na to. Kasi, naisip mo din na may anak siya. Siguro may responsibility siya sa buhay. Gusto mo din na okay, naiintindihan mo siya. Kasi mahal mo siya, kaya you know how to let go. Kumbaga, because I love you, I set you free. Ganun naman talaga yung nagmamahal. Hindi, kumbaga, hindi fino-force or hindi nangahawak ng tao sa buhay. Pero hindi ka nakatulog sa gabi. You keep on spying. You keep on checking up. You keep on kumusta. Ganyan. You keep on might be stalking, gathering some information, sneaking around social media, na baka itong person na to is mag-move forward pa towards with you, kakausapin ka pa niya. Hindi ka naka-move on or hindi ka pa talaga nakakapag-move on. So, yung plano mo dito, still waiting.
So, waiting ka pa. Parang may plano ka na ipagpatuloy na tong hiwalayan na to. Okay na. Pero, sometimes, still, parang andun ka pa, nakakaramdam ka pa din ng coldness, emptiness, thinking that, ano kayong ginagawa niya ngayon? Ano yung ginagawa nila ngayon? Sa pagbabalikan nila, nasasaktan ka. Kaya, hindi yung plano mo. Well, hindi pa na nangyayari na nagpaplano ka para sa sarili mo. Still, somehow, may hope ka pa. Or gusto mo pa na magkaroon pa ng hope na babalik pa siya sa'yo. Kasi, parang yun yung feeling mo na babalik pa siya. Yun yung paniniwala mo na mahal ka niya. Okay? So, any plan from this person? May reconciliation na nga talaga sa kanila. So, parang andun sa point na gusto niya na din ng changes sa buhay niya. Okay? May plano pa siya talaga na kausapin ka. Siyempre, kahit siya naman, ramdam niya yung connection ninyong dalawa. Ang sa kanya lang is hindi siya sure kung kailan niya gagawin to. Hindi nga siya even sure kung sigurado na ba siya sa reconciliation na to with the past person or babalik pa siya sa'yo. Kasi hindi niya din alam, parang kumbaga sino yung masasaktan, na higit na masasaktan. Ayaw niya ng ganun, ayaw niya ng gulo. So nakukonfuse siya, ano ba yung gagawin ko? Bakit ba ganito? So, ayaw niya din na may masabi. Yung family could be, might be family ng babae. Sorry about that. Family ng babae or family niya. Okay? Kasi, obviously, this is someone from the past. So, kilala na to sila dalawa, 'di ba? Madami na silang pinagdaanan nito. Might be kasal nga siguro talaga sila nito. So, ayaw niyang ma-judge ng iba na masabi na kung example, ikaw yung pipiliin niya dahil ikaw talaga yung mahal niya. Parang naiisip niya, ano na lang masasabi nila. Parang ganun. Ngayon na mismo yung past person is bumalik para magkaroon ng reconciliation. So, andun sa point na sa totoo lang, hindi pa niya alam. Hindi pa din niya alam. If you're spying, this person also do. If you're stalking, this person also do. Same kayo. You are mirroring each other talaga. So there is really like soulmate connection or something. Twin flame ba? I don't feel the twin flame. I felt the soulmate. So andun sa point na alam niya na nagmamahalan kayong dalawa. Pero somehow gusto niya din kasi ng pagbabago sa buhay. Kumbaga, peaceful life, maging happy na din yung, baka may mga anak sila na happy na din yung mga anak nila, ganyan. So, nahihirapan din siya. Kasi mahal ka niya Mahal ka niya. Gusto niya talaga sana mag-offer sa'yo ng new beginning. Kung alam mo, sa totoo lang, kung iisipin niya na mag-move on ka, na lalandi ka sa iba or something ganyan, magsiselo siya. Something, iniisip niya yun. Parang ayaw niya pang bitawan ka, na mapunta ka sa iba or something na ganyan. Pero iniisip niya din yung responsibility niya. So the question, gagawa ba ng way si person dito?
Gagawa ba ng paraan si person or sadyang hahayaan niya na lang na doon na lang siya mag-focus sa kanyang family, sa kanyang past person? Feeling ko, sa totoo lang, itong person na to, doon siya magpo-focus sa family. Okay? Parang ibubuhos na yung pagmamahal niya doon. Kasi, he will going to try to have a transformation in life para bumalik doon at magkaayos sila at magkabalikan. Kumbaga, mag-gather siya ng idea on what to do para maging maayos na din sila. Kasi mag-o-offer talaga siya dito ng pag-aayos, goals and commitment with the past person para maayos na din sila. Kumbaga, ito yung ipaglalaban niya. Ito. Kasi nga, 'di ba, sabi ko, ayaw niyang may masabi sila na kung ikaw yung pipiliin niya, na dito na nga nagkakaayos na sila. Ano na lang yung masasabi sa kanya ng mga anak niya, ng family niya, family ng babae. So, dito siya magpapatuloy. And, though, andun nga sa point na gusto ka pa din niya kausapin, however, mamimiss ka nito. Hindi ito ganun kadali. Hindi ito ganun kadali. Dadating pa talaga siya sa point na, bibitawan ko na ba siya or hindi? Or dadating pa siya sa point na babalikan ka ba niya or no. Mag-iisip pa talaga siya dito. Okay? Pero sa'yo kasi maghihintay ka hanggang sa mapagod ka sa kakahintay. Okay? You keep on trying to manifest this person even until sa point na you will going to decide na maghilom na lang. To heal from this pain na lang. So, to move forward na lang din talaga. Kasi clear naman na sa'yo eh. Clear na sa'yo na they are already having a new beginning na din. So, yung pinapakita siguro kung sakali man nagpo-post sa social media yung asawa niya, ganyan, na okay sila, happy sila. So, yun yung nakikita mo. Pero yung person mo kasi is just really trying to gain strength na to be okay. Kasi tinatry niya din eh, talaga. Pero sa totoo lang, worried din siya sa'yo. Naalala ka niya at namimiss ka din niya. So, until sa point na siguro matatanggap mo na lang talaga na hindi talaga. So, let's see for the outcome of this. Outcome sa inyong dalawa. Alam mo, hindi mawawala yung pagmamahalan ninyong dalawa. Sa totoo lang, kahit sabihin natin na you will going to heal, okay, this person will going to put boundaries, i-guard niya yung sarili niya sa'yo, na magkabalikan silang dalawa. You will always remain special to this person as well as you are. Okay? I can still see here. Baka nga itong person na to, babalik pa to siya sa'yo. Babalik pa to siya sa'yo. Pero, ang point kasi dito, kung babalik siya sa'yo, hindi na kayo magiging katulad ng dati. So, tago-taguan.
And until sa meron na ding cheating, kasi hindi niya naman bibitawan to eh. So kumbaga patago na lang kayo. Basta lang he will going to try to come back to you lang. Kasi yun yung nararamdaman niya eh. Mahal niyo pa din yung isa't isa. Mahal ka pa din niya. So, parang he will try to come back to you secretly. Okay. But the thing here is, yung relationship ninyo is there is no unsureness. Okay? No unsureness. No, parang yung new beginning kasi, dito kasi, hindi kasi niya to bibitawan. Parang mamimiss ka lang niya, babalik siya kasi hindi niya kayang wala ka, iniisip ka niya lagi, tapos magta-try siyang bumalik. Pero yun nga sabi ng card dito na, parang wala ding unsureness itong pagbabalik niya sa'yo. Okay? So, nasa'yo yung decision na if babalik siya sa'yo, tatanggapin mo ba? Or hayaan mo na lang na doon na lang siya at ikaw magkakaroon ka na lang ng panibagong buhay sa'yo. Kasi mamimiss ka talaga niya. Mamimiss ka talaga niya. Kaya magkakausapin ka talaga niya. Okay? He will going to have some sneaky thing dito sa asawa niya para lang makausap ka o bumalik ka. Kasi naniniwala siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. Okay, kaya mag-move forward siya towards with you to offer you once again a relationship, a new beginning. But the thing here is, yung cycle ninyo, wala din eh, ma-end din. Kasi nga, hindi niya naman to bibitawan eh. Kumbaga, magtatago lang siya. Mag-cheat lang siya dito para makausap ka lang niya. See? Tatago niya lang to. Mabigat pa din yung mga pagdadaanan ninyo kung sakali man. So, nasa iyo yung decision. Minsan, hindi siya makipag-usap sa'yo. Minsan naman, makipag-usap siya sa'yo. So, lalo na, paano na kung malaman pa nito? 'Di ba? So, mas lalong masama. Mas lalong magulo. Kasi ganito kasi yan. Bakit sinabi ko na soulmate? Yung soulmate yung feeling ko sa inyo. Dahil sa pagmamahalan na meron kayo, sa mga compatibility na meron kayo, sa mga goals na magkapareho kayo, plano sa buhay na magkapareho kayo, lalo na sa nararamdaman magkapareho kayo. Mirroring each other, okay? Namimiss ka niya, namimiss mo siya. Hindi siya makatulog, hindi ka makatulog. May telepathy sa inyong dalawa. And the feelings, the emotions, the mind, nag-uusap yung mind ninyo. So, parang hindi kayo mapakali na wala kayo sa isa't isa. But the thing here nga is itong person na to, nakilala ka niya, married na siya. So, dito kasi sa earth, you might be soulmate, but dito sa earth, not the right time to be with your soulmate. Might be sa next life or might be sa heaven, you are really soulmate. Okay, may mga ganun naman kasi yan. In a spirituality, in a medium world, yung soulmate talaga natin, hindi lahat ng soulmate natin, mamimit natin dito sa mundo. Sometimes mamimit natin in a wrong path. Okay? Sa huli na, bago pa natin na-meet yung soulmate natin. Huli na, may kasal na, may ganyan, may anak na. Totoo yan. I don't know sa inyo kung depende sa paniniwala ninyo. Basta in the medium world, sa psychic world, may mga ganun eh. It doesn't mean nakasal kayo legally, may paper, may pinagsulatan, may pinangakuan. Para sa amin kasi, I don't know lang, sa amin mga psychic, not based tayo, hindi tayo nagbe-base sa religion, okay? Walang religious matter dito, out yan, mga ganyan. I am a Catholic, okay? I am a Roman Catholic. Pero hindi ko ilalagay yung religion ko dito. This is based on the psychic medium world na hindi ko alam, bata pa ako. Ito na yung nasa isipan ko eh. Parang malawak na yung isipan ko. Nung bata pa ako na. Ito mga ganito, made of human lang naman kasi yan.
Okay, syempre, merong dito sa earth, may gumagawa ng rule and regulation. So, we need to follow because we are human being. But in spirit world, okay, in the other side, walang namang mga ganyan, mga bagay. So, we have our soulmates talaga in the other side. May swerte na mamimit natin yung soulmate natin na bata pa, the very beginning, until tatandas tayo, na sila pa din yung kasama natin. Yung iba naman is like na-meet na nung mga bata pa, pero nagkalayo, tapos nagkaroon na ng sariling mga pamilya, tapos nagkakita ulit balik, so late na, 'di ba? Pero sometimes nagkakatuluyan pa din dahil sa mga pagkakataon na naghiwalay sila, not because of you but because of another thing, at kayo yung nagkatuluyan. Okay? So, meron din naman na it's too late mo na siyang nakilala. Tapos, pero, because you are very special to this person, dahil nga soulmate kayong dalawa, connection, merong magnetic connection, merong soulmate connection sa inyong dalawa, is like, might be, in the other side, in the other world, in the other side of the world, you were really soulmate. So, might be in the next life, magiging maayos ng lahat. Kumbaga, hindi man ninyo example na pagpatuloy yung pagiging connected ninyo dalawa dito sa earth, might be in the next life, maging maayos na. So, siguro may mga karma kayong hinaharap about sa reading na to. May mga karma kayong hinaharap na kailangan pagbayaran in the past life, kaya nangyari to. So, after this, in the next life, okay, maayos ng lahat. Even you are in a different person, different body or something, pero yun pa din yung soul mo yun pa din yung spirit nyo. Once your soulmate, magkakatagpo pa rin kayo, even sa iba-ibang katawan, iba-ibang life. Once your soulmate na kayo from the very start. So, sa iba-iba lang yung kwento ng buhay. Parang ganun. So, yun. I can see signs here, Gemini, Virgo, Aries, Libra, Taurus, Pisces, Scorpio, Aquarius, Capricorn. You or your person, okay? So, yun. Sun, Moon, Rising, Venus, Leo, Taurus, as I said. Yun. Thank you and God bless.